tinatawag na before and after. Okay? So, I will ask you to make an artwork depicting yung 2013 and then after 50 years. Ilan yun? Ilan years siya? 2063. Okay, so I have examples, ha? Hindi pwede yung ano? Okay? So, ito. I have an example on before and after. Okay, so ito yung gagawin nyo. Ganda, no? So, dito, before and then after. Okay, so you group yourself into 5. Tapos, after our class, i-ano na natin, i-grade na natin, okay? Using ano yun, yung art movement. Okay, sige class, get your partners, and then you prepare the material. Right now. Okay, thank you very much. Yan. Okay. When we do artwork, we need to have a grading system where we can have a category para i-base kung sino ang nagoge o sino yung pinakamagandang trabaho. So, we do that using the rubric. Okay? This is an example of rubric. Okay? So, nakasulat dito, number 1, basic. Okay, basic, and then the number 2, developing, and then approaching proficiencies, and then proficient. Ibig sabihin, lahat ng category ng artwork ay na-achieve niya. So, tingnan natin yung mga artwork, ano? Papakita ko sa inyo kung ano yung mga ginawa ng estudyante. Groups of 5 to. So, ito ay isa-isang pinapakita sa inyo yung artwork. Ang theme namin ay before and after. 50 years after today, 2013. So, ito na yung ginawa nila. So, ito yung concept nila kung ano yung magiging itsura ng Pilipinas 50 years after. So, tingnan natin. Ito ang nagogi. Okay? So, makikita natin na lahat ng aspeto na hinahanap natin sa isang artwork ay nandito. Okay? So, i-focus natin dito muna sa nanalo, tapos balikan natin yung mga sumusunod. Yung hindi naman pinalad na manalo. Okay? So, mapapansin nyo na maganda naman ang concept, yung artistic inclination ng mga bata, maganda. Pero syempre, sa lahat ng contest, may first prize palagi. So, ito yung how you grade an artwork. Kasi sa MAPE, we have 4 subjects. We have music, art, PE, and health. So, ito yung isang category ng MAPE na tinitingnan natin. Salamat!